Yung sinasabi ko sa inyo na may mawawala, may mga mawawala, pero magaganda yung kapalit niyan, guys. Okay, so parang merong kabayaran, 'di ba? No pain, no gain. Ganun naman talaga ang buhay, guys, no? No pain, no gain. So may mga sacrifices, may mga sakripisyo. Pero sulit yung ano niyan, guys, yung kapalit niyan kasi suswertehin na kayo at saka matutupad talaga yung mga pangarap nyo sa buhay. Ito yung that's the price that you have to pay. Mga sakripisyo, guys. Yung iba sa inyo may mawawala, no? Pwedeng may mawala talaga sa inyo. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran, guys, para ngayong March to April para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Sorry. So yung ating New Moon, guys, ngayong March ay sa March 18, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa April 17, guys. So ang reading na to ay para sa period na yan, mga kapixie. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung moon message para sa inyo, guys. Adjustments are required. Okay? So, ibig sabihin nito, guys, kailangan nating mag-adjust. Kailangan natin maging flexible sa buhay natin, mga kapixie, kasi nagbabago. Ang daming pagbabago. Lahat nagbabago. Especially ngayon, guys, no, medyo nagkakagulo sa Middle East dahil sa gera ng Iran, and apektado yung buong ekonomiya, 'di ba, world economy, dahil sa supply ng langis. So syempre magkakaroon yan ng domino effect. So kailangan nating mag-adjust kahit wala tayong kasalanan. Damay-damay na, 'di ba? Pero bukod doon, mga kapiksino, sa kahit anong aspeto ng buhay natin, may mga pagkakataon talaga na kailangan nating mag-adjust, sumabay sa mga pagbabago, maging flexible, guys, para makasurvive tayo, mga kapiksi. Sometimes yung mga ginagawa natin kung dati okay lang yon, ngayon hindi na, kailangan na natin mag-exert ng extra effort, 'di ba? Naiintindihan niyo ba yung ibig ko sabihin? Pero whatever happens, guys, kailangan nating mag-adjust para makasurvive. So, attuned to the moon, I am re-evaluating the situation. So, kailangan yung i-evaluate, i-analyze yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay nyo, and you have to make necessary adjustments kung kinakailangan. Your life may be out of balance, and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So, yung buhay nyo, guys, pag sinabing imbalance, guys, mas lumalamang yung kanagahan, no? Kesa sa positivity, mga kapiksi. So, and that's probably causing your issues, guys. So, kailangan nyo ng plano, kailangan nyo pag-aralan yung sitwasyon nyo, and again, no, make necessary actions, mga kapiksi. Something new and exciting is around the corner. So maaaring may mga magagandang bagay, no, na maaaring mangyari sa inyo, guys. So maging excited kayo dun sa mga bagay na yon. And for some of you, guys, trust may be required para sa isang tao, bagay, or sitwasyon sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so yan ang mga messages for you, guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, hindi ko alam kung saan ko ito lalagay. Dito na lang, mga kapiksi, para medyo makita nyo. So, ayan. Yan yung inyong message, guys. And comment down below if naka-resonate kayo. So, ito naman ay sa love, guys. Tingnan naman natin yung love situation ninyo. Kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message kasi iba-iba kayo ng mensahe, guys, no? So, for some of you, pwedeng nagkakaroon ng healing. Ito, guys, no? Adoption din, mga kapigsi, kumbaga, adjustment, adoption, no? Kaya nga sabi, adjustments are required. So, for some of you, pwedeng nag-a-adjust pa kayo sa sitwasyon nyo, sa relationship. Lalo na kung bago-bago pa lang yung relationship nyo, or nag-level up. Let's say,
kung dati magjowa lang kayo, tapos ngayon nagsasama na kayo. So, syempre, kailangan pa rin ng adjustments mga kapiksi kasi kinikilala nyo pa yung isa't isa, no? And for some of you, maaaring nagkakaroon din ng healing sa relationship nyo, mga kapiksi. Alright? So, what else? Tingnan pa natin. Ito naman guys, no, may temptasyon sa paligid nyo ng person mo. It's either sa paligid mo or sa paligid ng person mo. This is third party. Guys, third party mistress kabet, no? Na nanggugulo sa relasyon mga kapiksi. So, it may not resonate with all guys, pero if you feel like that message is for you, then that's for you. And another message, Capricorn. Ito naman is knowing your self-worth, mga kapiksi, no? Fixing yourself, guys. Self-love, self-care, self-appreciation. Kahit na in a relationship kayo or kahit na single kayo, guys, importante yung self-love. Kailangan inaalagaan pa rin natin yung sarili natin, mga kapiksi. Okay? So, this is non-negotiable. Ibig sabihin, given dapat to, guys. Kaya may problema kayo, kaya wala kayong problema sa relasyon, dapat inaalagaan nyo palagi yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Capricorn guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars tsaka itong mga bracelets guys. Ito yung WhatsApp number ko nasa screen. I-chat nyo lang ako dyan sa number na yan guys, ilalagay ko din sa comment tsaka sa description. So, Capricorn, kayo ay na-represent ng Father of Pens. Ito yung ating Moon energy. Guys, ang dami nang sumasukses sa money shaker jars. Kaya wag na kayo magpahuli, mag-avail na kayo mga kapiksi. So, ito guys, this is a very positive set of energies, no? Yeah, this is more positive. Unang-una guys, nasa inyo yung energy ng swerte, good luck, good fortune. Yung iba sa inyo guys, maaaring may bagong opportunity sa pera. Nasuswertehin kayo or magdadala ng swerte sa inyo. So, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, bagong investment, guys, no? Timbangin yung mabuti ito, guys, no? Kumbaga, yes, may dadating na opportunity sa inyo. Pag-aralin nyo mabuti. Kapag kayo ay nagdesisyon na i-push yan or ituloy yan, guys, suswertehin talaga kayo. Magiging pabor sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi. So, at saka yung iba sa inyo guys, I'm sensing na parang may mawawala and may papalit na bago. So, lalo na kung nawalan kayo ng mga trabaho ng nakaraang taon or nakaraang buwan, kasi maraming nalilay off ngayon guys, no? Or baka nawalan kayo ng client, let's say for example, freelancer kayo, mga VA ganyan, tas nawalan kayo ng client, may papalit na bago, and yung mga papalit na yun guys, dun kayo suswertehin, mas magiging maswerte kayo mga kapiksi. And maraming opportunities actually guys, no, yung nag-aantay sa inyo. More opportunities in terms of pagkakakitaan, in terms of kaginhawahan guys, no. Kaya talagang suswertehin kayo mga kapiksi. So, i-main nyo na to guys. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mga bagong pagkakakitaan, mga bagong opportunities, mga kapiksi. At saka ito guys, nakita natin na hindi naman siya easy journey or hindi siya madaling journey mga kapiksi, no? Kumbaga matinik
yung inyong pagdadaanan, pero you have to persist, guys. Ibig sabihin, magtiyaga lang. Yung iba sa inyo, you will have a lot of sacrifices. Meron kayo mga isasakripisyo kapalit ng mga bagong opportunities na yon, pero magiging sulit yung journey nyo or yung paglalakbay nyo. Kasi malaki yung kapalit niyan sa inyo, guys. Okay? Kaya nga, syempre guys, no, great rewards, great responsibilities. Kapag malalaking reward, syempre kailangan talaga yan ng mga malalaking sakripisyo sa buhay, guys. Okay? So, but definitely magiging sulit naman yung mga sacrifices nyo. So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section, yung mga great rewards, mga magagandang opportunities, mga kapiksi. For some of you, nag-iisip na magnegosyo din yung iba sa inyo, guys, pero pinag-iisipan nyo pa. Hindi pa concrete, kumbaga parang nagdadalawang isip pa rin kayo, hindi pa kayo sure, guys, no? So, timbangin mabuti, mga kapiksi, kasi yung negosyo, hindi naman talaga yan basta-basta pinapasok, guys. Kailangan talaga ready kayo, nagsasaliksik kayo, mga kapiksi. Okay? But, kapag ready na kayo, doon nyo na ituloy, guys, kung saan kayo masaya, mga kapiksi. Okay? So, yeah. And ito, guys, no, maaabot nyo yung mga pangarap nyo, guys, pero sabi ko nga, marami kayong sacrifices, marami kayong sakripisyo, pero magiging sulit yung mga sacrifices nyo. Guys, no, this is your energy, mga kapiksi. Yung sinasabi ko sa inyo na may mawawala, may mga mawawala, pero magaganda yung kapalit niyan, guys. Okay, so parang merong kabayaran, 'di ba? No pain, no gain. Ganun naman talaga ang buhay, guys, no? No pain, no gain. So may mga sacrifices, may mga sakripisyo. Pero sulit yung ano niyan, guys, yung kapalit niyan, kasi suswertehin na kayo at saka matutupad talaga yung mga pangarap nyo sa buhay. Ito yung that's the price that you have to pay. Mga sakripisyo, guys. Yung iba sa inyo may mawawala, no? Pwedeng may mawala talaga sa inyo. Lalo na kung let's say for example, naisipan mo mga ibang bansa, 'di ba? So mawawala ka sa piling ng pamilya mo. Pero magkakapera ka naman. Yung mga ganong klase ng sakripisyo. So, yun yung sinasabi natin ng mga sacrifices, guys. Kaya, dapat ready kayo, buo yung loob nyo, mga kapiksi. And, sabi ko nga, timbangan nyo mabuti bago kayo magdesisyon, guys. Okay? So, ito, guys, yung mga positive energies nyo, yung mga swerte at saka pagtupad ng mga pangarap, no? So, i-mind nyo na yan sa comment section and comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo sa reading. So, for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.